Sa mundo na puro sikat na destinasyon, may isang lugar na tahimik lang. Isang bansa na walang dagat pero punong-puno ng kwento. Isang lupain na minsang dinaanan ng mga hari, mananakop at alamat. At hanggang ngayon, dala pa rin ang bigat ng kasaysayan. Ito ang bansang may ginto sa ilalim ng lupa. Mula sa mga disyertong parang walang katapusan hanggang sa mga lungsod na parang nakatigil sa oras. Makikita mo ang isang mundo na hindi mo inaasahan, ang Uzbekistan. Tito John's TV. Officially Republic of Uzbekistan, isa sa mga OG squad ng mga Turkey countries. Mga 30 years ago lang, kumawala sila sa dating amo nilang USSR. Ngayon independent na, sarili na nilang diskarte. May lawak na 447,400 square kilometers. Malaki, pero yun nga lang hindi lahat tirahan dahil disyerto, bundok, nasaksakan ng init. Pero kahit ganon, 35 million pa rin ang populasyon. Pinakamatao yan sa Central Asia. Ang kapital nito ay ang Tashkent. Dito ka babagsak pag turista ka. Noong panahon ng Soviet Union, hindi ito basta city. Isa ito sa pinaka-busy na commercial hub at pangatlong pinakamataong city sa buong USSR, kasunod ng Moscow at Leningrad na ngayon ay St. Petersburg. Ngayon may 3 milyong populasyon, modern pero may halong Soviet vibes. Isa itong landlocked na bansa pero meron silang isang legend, ang Aral Sea. Dating pang-4 na pinakamalaking lawa sa mundo, ngayon lumiit na at nag-iba na ang anyo dahil sa environmental issues. Halos naglaho. Mula sa sea, naging sisa. Nasaan ka na? Hindi ito sabi-sabi. Literal na gold digger ang bansang to, pero legal. Sa katunayan, isa sa top gold producers sa mundo. Di lang yan, may uranium pa, may gas, oil, coal at cotton powerhouse. Nag-e-export sila sa China, Kazakhstan, Russia, Turkey. Kaya kahit tahimik sila sa headlines, hindi sila mahirap. Low-key, mayaman vibes ang datingan. Noong unang panahon, bago pa magka-Shopee at Lazada, dito dumadaan ang trade route na Silk Road. Nagdudugtong sa Asia at Europe. Kaya ang nangyari, halo-halong kultura, iba't ibang tao, parang festa araw-araw. Pero syempre, pag mayaman, may inggit. Kaya naman dumaan dito si Alexander the Great at Genghis Khan. At itong si Genghis Khan, hindi lang dumaan, abay winasak pa ang lugar. Pagkatapos niyang manggulo, may pumasok pa na gusto ring magpabida, si Timur. Hindi lang siya mandirigma, ginawa niyang cultural capital ang Samarkand. Pero tulad ng lahat, meron din pagbagsak. Noong 16th century, humina ang Silk Road. Bumagsak ang ekonomiya. Tapos ayon, dumating ang Russia. Sinakop sila noong 19th century. Naging opisyal na parte sila ng USSR noong 1924. At noong 1991, nakalaya sila. At mula noon, naging proud sila sa kanilang kultura. Hindi nila sinayang ang kalayaang natamasa nila. Sa paligid nito, nandyan ang mga bansang Afghanistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Kazakhstan. Mapapansing parang magkakapatid na bansa na may iisang apelyido. Pare-pareho silang may stand sa dulo. Yan ay galing sa salitang Persian na ibig sabihin land of. Ibig sabihin hindi lang sila bansa, mga lupain sila ng kani-kanilang lahi, kultura at kwento. Ngayon bossing, kung gusto mong pumunta sa Uzbekistan, hindi yan kasing layo ng iniisip mo. From Pilipinas, wala pang direct flight. Pero hindi naman ganon kahirap ang ruta. Mula Manila to Istanbul to Tashkent. Nasa 10 hanggang 14 na oras ang travel time.
At ang good news, visa free ka hanggang 30 days. Ibig sabihin walang hassle. Lipad ka lang basta may passport ka at syempre budget. Pagdating mo doon mapapansin mo agad, mura ang pagkain, mura ang transport at parang VIP ka pag dollars ang dala mo. May mga ilang Pinoy ding nagtatrabaho sa mga hotels, restaurants at business related jobs. Yung iba nagpunta para mag-explore, tapos nag-stay kasi nagustuhan ang buhay o naibahay. Pero ito real talk, hindi ganun kalaki ang sahod kumpara sa Europe o US. May average salary lamang sila na nasa halagang 30,000 pesos per month. Yung iba mas mababa pa dyan. Sa capital na Tashkent, doon naaabot sa 50,000 pesos sa ibang sectors. Kaya karamihan stepping stone lang ng mga Pinoy o experience. Meaning bongsing, halos di nalalayo sa Pilipinas ang sahod sa ilang trabaho. Pero ang panalo sa kanila, mas mura ang gastos at laging may gasolina. Balance lang, hindi ka yayaman agad pero hindi ka rin magugutom. 90% ng populasyon nila Muslim pero hindi sobrang higpit sa lifestyle. Pwede silang pumorma, mag-enjoy, mabuhay ng normal. At kahit malapit sa Afghanistan, hindi sila delikado tulad ng iniisip ng iba. Actually, isa sila sa safest sa Central Asia. Yung $100 mo o 6,000 pesos, ang dami mo nang mabibili. Kaysa sa mabibili mo sa Pilipinas, di ka mag-aalangang kumain sa kanilang mga restaurant. Kahit mag-taxi ka sa lahat ng gagalaan, smooth ang biyahe mo dahil hindi mabigat sa bulsa. At sa halagang 5,000 pesos, pwede ka na mag-stay sa budget hotel ng 5 to 10 nights. Hindi ka lang turista, parang residente ka na. At walang kupas din ang hospitality nila dito. Ang mga Uzbek, legit na mababait, hindi plastic, hindi scripted. Pag naglakad ka sa market, ngiti dito, tingin doon, parang lahat may good vibes. Parang nasa Turkey ka, pero ibang flavor. Yun ang sabi nila. Kung papasok ka naman sa kanilang bahay, parang kaugalian din ng karamihang Pinoy. Tanggal sapatos agad. Ang kalaban dito, klima. Dahil tuwing summer, sobrang init. Umaabot sa 50 degrees Celsius. Lalo na sa mga syudad ng Tashkent, Bukhara, Samarkand. Kaya best time pumunta rito ng April to June at September to November. Pero dahil naman sa init, sagana sila sa prutas at nuts. At kung akala mo puro tsaalang sa Uzbekistan kaya sa ibang bansa, sa Uzbekistan walang OA na restriction sa alak. Pwede ka uminom ng beer, mag-vodka, mag-whiskey, kahit saan basta syempre nasa lugar. At pag weekend, lalo na sa mga nightclub, parang sardinas. Siksikan, pawisan, walwalan. Pag lumabas ka sa kalsada, mapapansin mo agad, puro Chevrolet. Hindi dahil fanboy sila. Ito ay dahil meron silang local production deal. Kaya mura, kaya halos lahat naka-Chevy. Paglabas mo sa syudad, eto na. Bundok, disyerto, rural life. At dito mo makikita ang tunay na Uzbekistan. Kabayo, tradisyon, kultura na hindi pa na-update since ancient version. Pag naglakad ka sa city, malapad ang kalsada, organized, parang Russia vibes. May mga lugar pa na Soviet playgrounds, parang hindi nagbago sa loob ng dekada. Ang Uzbekistan sobrang rich sa culture, solid sa pagkain, ayos sa mga tao, pero hindi madaling yumaman dito. At dyan nagtatapos ang kwento ng Uzbekistan, isang bansang tahimik pero punong-puno ng lalim, init ng tao at kwentong hindi mo makikita sa Google lang. Kung naghanap ka ng lugar na hindi overrated, hindi pa sinisira ng mass tourism at may tunay na kaluluwa, Uzbekistan ang sagot. Kung nag-enjoy ka, like, share, subscribe. Shout out kina Charlie Heradura ng Aklan, Carlos Katahan, Myla Del Rosario, Rajma Ampoyas ng Tacloban City, Jocelyn Candaza,
Yuri X Kasipong ng Cubao, at kay Rocky Boy Tutubarkio. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.